And this is Angelica. I'm Freda. And I am Teresa. And we're going to talk about climate change. In this vlog series, we're here from experts to understand the science behind climate change. And we'll also listen to the personal stories from Filipinos who have been deeply affected. Our goal is to raise awareness, start conversations, and inspire small but meaningful actions. Sa datos ng mga siyentipiko at mga ahensya tulad ng Pag-asa at DENR, tumataas na ang temperatura sa Pilipinas. Dahil dito, mas madalas na nating nararanasan ang matinding init tuwing tag-init at mas malalakas naman ang mga bagyo kapag tag-ulan. Isa sa mga pinakamalaking epekto ng climate change ay ang pagbaha at pagtaas ng tubig dagat. Maraming komunidad sa baybayin na nanganganib mawala dahil sa patuloy na pagtaas ng dagat. Sa kabilang banda, sa mga kabundukan naman, nararanasan ng tagtuyot na nakakaapekto sa mga pananim. Hindi lang kalikasan ng apektado, kundi pati tayo. Kapag mas mainit ang panahon, mas mabilis tayong mapagod. Mas maraming nagkakasakit at tumataas din ang paggamit ng kuryente dahil sa aircon at ventilador. Sa kabilang banda, sa mga kabundukan naman, nararanasan ng tagtuyot na nakakaapekto sa mga pananim at kabuhayan ng mga magsasaka. Kung gusto nating maiwasan ng mas matinding sakuna, kailangan natin kumilos ngayon, magtanim ng puno, itapon ng maayos ang basura, at maging handa sa panahon ng kalamidad. Ang laban kontra climate change ay hindi lang para sa ilan. Ito ay laban natin lahat. Kalikasan ay buhay at tungkulin nating alagaan ito. Tandaan natin, maliit man ang ating ginagawa, kapag pinagsama-sama, ito ay nagiging malaking pagbabago. Rito ang mga teorya na kwento ng mga taong nakaranas mismo nito. Ayon sa nakausap namin na si Mang Ray na taga Bulanao, halos umabot daw sa dibdib ang baha sa kanilang lugar noong nakaraang taon. Nasira ang kanilang mga gamit at ilang araw silang walang kuryente. Sabi niya, dati raw ay bihira silang bahain, pero ngayon ay parang taon-taon na ito nangyayari. Mantala ayon naman kay Aling Jovi na taga-Dagupan, kahit bumababa na ang ulan, matagal pa rin nawawala ang baha dahil barado na ang mga kanal at sapa. Naniniwala siya na kailangan na talagang pagtuunan ng pansin ng kalinisan at tamang pagtatapon ng basura. Marie and Roberto live in the Philippines. Each night they go to bed hungry, as do 1 in 9 people worldwide. That's more than 34 times the population of Australia. And without our help, millions more will be affected. Food security is the ability for people like Marie and Roberto to access enough nutritious food to live an active and healthy life. And the single biggest threat to our efforts to achieve it? Climate change. This global problem is felt most in countries like the Philippines, with climate change increasing the impacts and intensity of typhoons. Hotter weather and changing rain patterns are destroying farming families' income and source of food through floods, landslides, and droughts, leaving families like Marie and Roberto's in a desperate situation. So what can we do to help? We can buy local fruit and vegetables that are in season. This reduces the energy needed to refrigerate, store and transport them. We can eat less meat and dairy, reducing carbon emissions and water usage. Some experts believe this would have more impact worldwide than abandoning cars altogether. We can waste less food. 10% of our carbon emissions come from creating food that is never eaten. And we can buy fair trade products, ensuring small-scale food producers like Roberto and Marie's family get a fair deal. Local actions equals a world without hunger. Together we can do it.